na-dismiss ang case? Winidraw po ng complainant po. Nung narinig mo yun na makakalaya ka na, paano sinabi sa'yo? Sabi, Dan, makakalaya ka na. Tapos di ako naniwala kasi panay asaran po doon eh. Makakalaya ka na, pero di pa po pala, mga ganun po. Tsaka lang ako naniwala talaga yung may release paper na po na naabot po sa Zelda. Yung pangalan ko po talaga. Nung nabasa mo yun, ano naramdaman mo? Parang magkahalo din po. Parang masaya kasi makikita ko na yung papa ko, mga pamilya ko, kaklase ko, mga professors, kaibigan. Pero parang mamiss ko yung sa loob po. Kasi naging manungkulan po ako sa loob eh. Yung trusty po, yung may mga inasikasong sa loob, trabaho, mga ganun po. Parang naging ka ng mga yung Joseph warden. po talaga. Naging kanang kamay ka rin ng mga warden na parang Yes po. naging kanang kamay na tulungan mo kami Yes dito. po. Naging kaibigan ko nga po lahat yung mga police, yung warden, saka yung ibang preso po. Kaya pag alam ko po na may release paper na po ako, inikot ko lahat ng selda po. Nagbabay po ako, tapos may mga umiyak. Dan, iwan mo na kami. Kaya, ka lang kayo dito. Patuloy lang kayo sa buhay. O di ba yung sa akin, di ko alam na nasolve pala. Parang medyo teary-eyed din po ako. Tapos nun, na-irita na yung mama ko kasi ang tagal ko daw Lumabas. tagal ko daw lumabas. Kasi ang nangyayari po sa loob noon, pumapasok ako sa ibang selda, magpipreach po ng word ni Lord. Tapos sabi po ng ibang selda, sa amin na naman Dan. So pumapasok ako sa ibang selda kasi marami pong selda po doon, 35 po mga cells. Tapos yun po, parang di ko naubos lahat ng pag-preach. Pero may mga na-sharean din po ako ng word ni Lord doon po sa loob. Parang isa sa rason, sabi ko, Lord, kung yun lang pala yung rason mo, di mo na lang sana ako kinulong. Pumunta na lang ako dito or bumisita para ganun po. Parang yung pala yung purpose bakit ka nakulong. Siguro. Para siguro. ipakita dun sa mga preso na kaya niyong baguhin ang buhay niyo kahit nasa loob kayo ng kulungan. Opo. Pwede kayong makapag-aral. Nakapag-preach ka pa Opo. tungkol kay God. May mga wala ng pag-asa, ma'am. Yung mga 20 cases na po, isinampa sa kanila, yung isang tao lang. Parang wala na akong pag-asa doon. Pero yung nag-preach ako, preach lang, nakatayo lang. Tapos, yung sa first time ko pa, parang natatakot ako kasi yung mukha na iba parang bibirahan ka talaga. Nasa ibabaw ng mga deck po nila, parang Anong pinipreach mo sa kanila? salvation lang po lahat. Salvation, hope, inspiration, motivation, mga ganun lang po. So may mga, iba yung tingin mo, pero katagalan, umiiyak na pala. Yun po, parang, may pag-asa pa pala, no? Di ko inakala po na yung ngayon sa trabaho ko, mag-inspect ako ng mga site sa building. Nakikita ko sila, Dan, naalala mo pa ba kami? Saan nga tayo nagkita, kuya? Ay, di mo na kami kilala. Kasi engineer ka na, mga ganun-ganun po. Pero Mga preso? mga preso po dati. Construction worker na sila? Yes po. Sa mga site na... Opo. Oh. Yung isa nga po, electrician. So, related po talaga sa akin. Nakikita mo na rin yung ibang mga inmates sa trabaho, tapos ikaw yung Sa iba't boss ibang nila. lugar. Sa iba't ibang lugar po. Wow. Parang ganito. Parang nasa Quezon City, may kakilala ako. Sa Las Piñas, may kakilala ako. Mga ganun po. Kasi malaki po yung provincial jail po. Pinasok ka sa selda para maipakita mo sa mga inmates na kaya mong baguhin ang buhay mo. And through your faith, kaya din nilang baguhin ang mga buhay nila. Parang nag-set ka ng example doon sa loob. Gagawing mabuti ng Diyos ang ginawang masama sa'yo ng tao. Yan po. Beautiful scar po. Yes. At saka yun po yung magiging way po na mako-connect po. Kasi di po tayo nag-meet po, ma'am. Di po ako na-interview sa mga ibang interviews. Di po ako magti-trending kung di po ako nabilanggo. Kasi sabi ko, Lord, ba't ba nabilanggo ako? Nabahira na yung Pangalan ko. yung inaalagaan kong pangalan. Pero may purpose po pala. Kasi may nagsabi sa akin na nangyari yan sa'yo, Dan, kasi walang napili si Lord. Parang napili niya, ikaw lang ang makakaya nun. So, Ngayon, hindi lang mga tao sa kulungan ang nare-reach out mo. mga estudyante po. Lahat. Ngayon, mga estudyante, at pag narinig nila tong story na to, magkakaroon sila ng hope na kahit gaano kapangit ang sitwasyon ng buhay mo, if you hold on to your faith and you keep doing what is right, dadating ang araw para sa'yo na magbubunga lahat ng mabuting ginawa mo. Ano ang gusto mong matutunan ng mga tao sa storya ng buhay mo at pinagdaanan mo? Kung may mga
dark past, struggles, challenges, problems na akong na-experience sa ngayon, kung meron man, nilalagay ko na lang sa isip ko po na, Lord, anong blessing to in the end? Kasi isa po yun sa magiging dots para makonect po yung, ito ka ngayon, ito yung success mo, dadaan ka muna sa problema. Kung may mga problema po, Lord, what are you teaching me of? So, what are you preparing me of? So, mga ganun po. Maganda yon. Kapag may pinagdadaanan ka, instead of asking God, why me? Why is this happening to me? Ang itanong mo is, what are you teaching me? Yes po. Exactly po. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being and saving of many lives. Bayan, kainis naman.